Simulan natin sa isang ideya na siguradong magpapabago sa pananaw nyo. Bago pa man dumating ang mga taga-kanluran para iguhit ang mga hangganan natin sa mapa, may isang dakila at halos hindi pa natutuklasang imperyo ng kalakalan na naghari sa malalawak na karagatan ng Timog Silangan Asya. Hindi mga kalsada ang nagkonekta sa sibilisasyong ito, kundi ang mga alon at hangin. Sa pagsusuring ito, pag-uusapan natin ang isang nakakabihaning kwento ng yaman, walang katapat na inhineriya at kapangyarihan sa pandaigdigang logistics na nag-ugat mismo dito sa ating kapuluan. Kaya ang tanong ko sa inyo, dano yung pinakamalaki at pinakaabansang isasakliang pangkalakalan dito sa Timog Silangang Asya bago pa man dumating ang mga sikat na galyon ng Europa? Alam ko, madalas nating marinig mula sa mga libro sa kasaysayan ng pandaigdigang ekonomiya ay dinala lang sa atin ng mga dayuhan, di ba? Pero ang totoo, mayroon tayong napakalaki at monumental na papel sa kasaysayan ng pandaigdigang ekonomiya na madalas na babypass. At ang sikreto ng imperyong ito? Nakasalalay sa isang napakagandang sasakyan. 25 metro, ganyan kalaki. Iyan ang sukat ng nadiskubring Butuan Boat 9 na kilala rin sa tawag na Mother Boat. Isipin nyo na lang ang dambuhalang sukat na yan. Hindi ito ginawa para lang mamasyal sa gilid-gilid ng isla. Isa itong higanteng cargo ship na dinisenyo para magtawid ng tuneladang ginto, porselana at mamahaling produkto sa malalawak na karagatan. Pinapatunayan ito na meron na tayong napakaabansadong logistics system libu-libong taon na ang nakakalipas. Unang yugto, ang henyo sa inhinyeriya ng balangay. Pakinggan nyo to dahil nakakabaliw isipin. Zero metal, walang ginamit na bakal, walang kahit isang pako. Purong kahoy, mga wooden pegs at mga lubid mula sa hibla ng halaman lang. Bakit? Kasi napakatalino ng mga ninuno natin. Alam nilang kinakalawan at nabubulok agad ang metal sa alat ng dagat. Ang kahoy at hibla, natural silang lumalaki, humihigpit at lalong tumitibay kapag nababasa ng tubig alat. Imbis na labanan ng kalikasan, ginamit nila mismo ang reaksyon ng dagat para mas patibayin ang mga barko nila. Paano ba ito binubuo? Ito yung pamamaraang tinatawag na shell-first construction. Una, uukitin nila yung pinakagitnang tabla mula sa isang buong troso ng napakatigas na kahoy tulad ng kamagong o nara. Tapos, pagdudugtungin nila ang mga tabla ng magkakatabi gamit ang mga kahoy na duals parang isang napakalaking puzzle. Panghuli, tatalian nila ng napakahigpit ang buong estruktura gamit ang lubid na mula sa puno ng sugar palm. Ang prosesong ito ay nangangailangan ng matinding pag-unawa sa sinaunang inhenyeriya at tensyon. Literally, isa itong masterpiece ng craftsmanship. At dahil sa napakagandang disenyong yan, nakamit nila yung tinatawag na dynamic load distribution. Ano yon? Isa itong advanced engineering concept kung saan yung buong barko kayang umugoy at sumabay sa galaw ng mga alon, sa halip na matigas itong lumaban. Kaya hindi nababasag o nagkakakrak yung katawan ng barko kahit sa pinakamalalakas na bagyo. Imbes na piliting basagin ang mga alon, abay isinasayaw ng balangay ang mabigat na agos ng karagatan. Pero syempre, ang pinakamagandang barko sa mundo ay walang silbi kung walang magaling na kapitan, tama? Paano mo babasahin ang karagatan kung wala kang kompas? Ito ang henyo ng ating mga ninuno. Kaya nilang kabisaduhin ang 150 hanggang 200 posisyon ng mga bituin para gumawa ng star compasses sa isip nila. Humihiga pa sila sa sahig ng barko para pakiramdaman yung ritmo ng alon at malaman ang mga malalayong agos. Tinitingnan nila ang mga nakapirmang ulap para matukoy kung may isla kahit 50 milya pa ang layo. At sa gabi, sinusundan nila ang liwanag ng bioluminescence sa tubig. 4,000 taon bago na imbento ang kompas, dalubhasa na sila sa ganitong uri ng agam. Nakakabighani, hindi ba? Ikalawang yugto, mga rutang karagatan at ang Maritime Silk Road. Para mas ma-appreciate natin to, ikumpara natin ng mga ninuno natin sa mga sikat na manlalayag ng kanluran, tulad ng mga Viking. Magigiting sila for sure, pero kadalasan namamabaybay lang sila sa mga gilid ng kontinente, umaasa sa matinding pagsagwan kapag walang hangin at gumagamit ng mga matitigas na barko. Ang mga Pilipinong navigador, tumatawid tayo sa mismong gitna ng bukas na karagatan. Gumagamit tayo ng mga layag na hugis-sipit ng alimango na kayang salon ng hangin kahit saan pa ito manggaling, kaya hindi na kailangang sumagwan ng matindi. At yung mga nababaloktok na katig natin, perfect para sa pambisirang balanse. Malinaw na napaka-abanse ng teknolohiya natin para sa malalayong biyahe.
At dahil sa teknolohiyang yan, naabot nila ang record na ito, 10,000 milya. 10,000 milya ang nilakbay, ginalugad at pinag-ugnay ng ating mga katutubong navigador sa kahabaan ng karagatang Pasifiko at Indian. Sila ang nagtayo ng pinakamalawak na trade network sa panahon nila. At ang pagunlad na ito hindi nangyari ng isang gabi lamang. Taong 2000 BCE pa lang, nagtatag na sila ng mga prehistoric na ruta para sa jade at pampalasa. Pagsapit ng ikalawang siglo, ang ating kapuluan ay nakapaloob na sa napakalawak na Maritime Silk Road. At ito yung pinakamatindi, noong 1001 CE, nagpadala ang Butuan ng una nilang opisyal na misyong pangkalakalan patungo sa Song Dynasty ng China. Tayo ay mga pandaigdigang tagapanguna. Tayo ang nag-set ng standard para sa logistics. Tayo ang naging literal na sentro ng kalakalan noong maagang panahon ng komersyo. Meron tayong direktang ugnayang pangkalakalan sa mga malalaki at makapangyaring imperyo tulad ng si Vijaya at Champa. Tayo ang gitnang tao na nakikipagpapalitan ng mga produkto sa mga Arabo, Persian at Indian merchants. At alam niyo ba kung ano ang pinakagumulantang sa makabagong kasaysayan? Ang lakas at volume ng kalakalan natin ang isa sa mga pangunahing nagtulak sa dinastiyang Song ng China para ibaling ang atensyon nila palayo sa mga rutang panlupa at mag-focus sa pagbuo ng sarili nilang maritime trade. Ganon tayo ka-influential. Tayo ang tulay na nag-ugnay sa ekonomiya ng silangan at kanluran. Ikatlong yugto, panggingibabaw sa ekonomiya ng rahahanate ng Butuan. Ngayon, pag-usapan natin ang sentro mismo. Ang Rajahanate ng Butuan ay hindi lang basta barangay na nagtitinda sa tabi-tabi. Isa itong economic thalassocracia. Ibig sabihin, isang seryosong estado na ang kapangyarihan ay nakabase sa dominasyon nila sa dagat, malawakang pagmimina ng ginto sa industrial na antas, at advanced na metallurgia. Gusto kong isipin niyo ang Butuan noon bilang isang dambuhala at sentralizadong sentro ng industriya na nakapatong sa mayamang negosyo ng ginto at pandaigdigang logistics. Tingnan nyo itong napakagandang diamond trade model. Dito makikita kung gaano kakomplikado at kalaki ang operasyon ng Butuan. Mula sa Song China, tumatanggap tayo ng porselana, seda, bakal at pera. Ang ibinibigay natin sa kanila? Ginto, beeswax at kampor. Mula sa imperyo ng Majapahit at Java, nakakakuha tayo ng mga kabayo, metal tools at bigas kapalit ng ating mga gintong alahas. At mula pa sa malayong lupain ng Persia at Arabia, umaabot sa atin ang mga glass beads at pabango kapalit ng mga pampalasa at syempre, mas maraming ginto. Tayo ang pinakasentro. Hindi lang tayo nakikitrade, tayo ay pantay na kasosyo na nagpapatakbo ng global na negosyo. Syempre, hindi mo mapapatakbo ang ganyang kalaking network kung wala kang solidong pamamahalaan at industriya. At may preba tayo niyan mula sa mga arkeologo. Ginamit nila ang Butuan Ivory Seal na nakasulat sa Kawi script. Ibig sabihin, edukado tayo, may sistema tayo ng pagsulat at may formal na burokrasya para sa mga opisyal na papeles ng kalakalan. Nakahanap din ng ebidensya para sa malawakang pagtutunaw ng ginto, kung saan daan-daang clay crucibles ang nadiskubre. At hindi lang sila basta nagbenta ng hilaw na ginto. Gumawa sila ng napakadetalyado at pinong gintong alahas, partikular para i-export sa mga dayuhan. Isang napakataas na antas ng kaalaman. At kung mayroon man sa inyo na nagdududa pa rin sa level ng kapangyarihan nila, pakinggan niyo itong historical record mula mismo sa kabilang ibayo. Ayon sa Song Dynasty Imperial Records noong 1011 AD, ang envoy ng Butuan na si Li Kanxie, dala ang isang memorial na nakaukit sa isang tapyes ng ginto, ay dinawaran ng titulong Cherished Transformed General. Ang mismong pag-ukit ng Butuan ng mensa nila sa purong ginto at yung pagbibigay sa kanila ng pinakamataas na titulo ay solidong pruweba na pantay ang status natin sa diplomatikong larangan kaharap mismo ang dakilang imperyo ng China. Panghuling yugto, isang dakilang pamana. Ano ngayon ang pinakamahalagang punto ng lahat ng ito? Ang balangay, ito talaga ang ultimate symbol ng husay ng mga Pilipino sa inovasyong at ekonomiya. Pinatutunayan nito na ang ating kapuluan ang hindi mapapasubaliang duyan o cradle ng sinaunang paglalayag sa buong Asya. Ang pagsusuring ito ay hindi lang basta tungkol sa mga lumang barko. Ito ay patunay na tayo, bilang isang bansa, ay matagal nang naging pandaigdigang tagapanguna sa kalakalan at ininhenyeriya. Para sa ating mga ninuno, ang karagatan ay hindi kailanman naging hadlang. Ito ang naging pangunahing highway para sa kanilang tagumpay. Kaya iiwan ko sa inyo ang katanungang ito. Kung nakaya ng ating mga ninuno na pagharian ng malalawak na karagatan at magtayo ng isang pandaigdigang imperyo ng kalakalan gamit ang kahoy, bituin,
at sariling talino, libu-libong taon na ang nakaraan. Anong mga bagong tagumpay sa makabagong panahon ang nakatakda nating panalunan ngayon? Nasa dugo natin ang pagiging dakila. Maraming salamat sa pagsama sa pagsusuring ito. Huwag kalimutang mag-subscribe sa Batang Sikat!